Podcast. Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos na i-review at i-audit ang mga flood control project na hindi napakinabangan sa magkakasunod na bagyo at habagat. Pagdidiin ng Pangulo, kailangan may managot sa mga kumikbak sa proyekto na nagdulot ng malawakang pagbaha. Binanggit din ng Pangulo ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Pangako niya, hahabulin ang mga utak at sangkot, sibilyan man o opisyal. Mula sa Batasang Pambansa, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Emil, habang lubog pa sa baha ang ilang lugar sa bansa, ay nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal na nasa likod ng mga anyay palpak na libu-libong flood control projects sa buong bansa. Sa pag-ikot daw ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga nakaraang araw, naging malinaw sa kanya na may mga flood control projects na ginasusan ng bilyong-bilyong piso na kung hindi palpak ay guni-guni lamang. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Pinagsusubiti niya ang Public Works Department ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon at ilalathala para malaman ng publiko kung sino ang mga dapat managot. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Sa 2025 national budget, ilang flood control projects na isiningit ang vinito o tinanggal ng Pangulo. At sa budget para sa 2026 ay mas magiging mahigpit daw siya. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Sa usapin naman ng missing sabongeros, tiniyak ng Pangulo na wala raw sisinuhin sa pagpapanagot sa anyay karumal-dumal na krimeng ito. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Inanunsyo rin ng Pangulo ang mga pinalawak at pinalaking programa ng PhilHealth para sa mga miyembro. Ang pinalakpakan ang anunsyong zero balance billing sa lahat ng ospital na pinatatakbo ng DOH. Itinuloy na po natin ang zero balance billing.
Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Tuloy din ang kampanya ng Administrasyong Marcos kontra droga. Marami raw ang nahuhuli at sa usapin niya ng mga nasasabat at nakukumpiskan droga. Tahasan niyang pagkukumpara. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Special mention din sa sona ng Pangulo ang pagpapanagot sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na nagdulot ng malawakang blackout sa Siquijor. Mga expired na permit, mga sirang generator, mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pagbili ng krudo at ng mga pyesa. Iimbestigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. Hindi rin pinalampas ng Pangulo ang palpak na serbisyo ng ilang water utilities na nakaapekto sa 6 na milyong customer nito. Titiyakin ng luwa na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. At sa pag-anunsyo ng mas pinaigting na suporta sa sports ng administrasyon, nilitanya niya mga ipinagmamalaking mga atleta ng Pilipinas. Pero special mention si PNP Chief Nicolas Torre na tinawag ng Pangulo na bagong champion. Tila patungkol sa boxing match niya laban sa hindi sumipot na si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Kaloy Yulo. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torre. Gulat si Chief PNP. Sa talumpating nagtagal ng 1 oras at 10 minuto, kapansin-pansin na binigkas ito ng halos kabuuan ng Pangulo sa wikang Pilipino. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Pag-uusapan bukas ng Senado kung dapat ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Mapamayorya man o minorya sa bagong Senado, merong kontra at merong pabor na ituloy ang paglilitis. Nakatutok si Mav Gonzalez. There are 19 votes in favor of Senator Francis Chis Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Chis Escudero is therefore elected President of the Senate. Of evasion. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations.
Mananatiling Senate President si Senador Chis Escudero sa 20th Congress matapos makuha ang suporta ng supermajority ng Senado. Walang nakalaban sina Senador Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at Senador Joel Villanueva bilang Majority Leader. Makakasama nila ang karamihan sa tiyak ng kaalyado ng mga Duterte, gayon din ang dalawang oposisyon noong Duterte administration. We should move on. We should move forward, and we must continue to do our job. For the sake of our people, it is time we trade the colors of our campaigns for the colors of our country. Our aligning with the majority does not and will not undermine our ability to remain fiercely independent as a senator of the Republic. Dahil natalo sa Senate presidency, otomatikong minority leader si Senador Tito Soto at minority ang mga bumoto para sa kanya, kung saan meron ding kilalang kritiko at kaalyado ng dating Pangulo. I can take the oath by merely saying that I will perform the duty of a minority leader. Sa kabila ng malinaw ng mayorya at minorya, hindi sa hatiangyan nakasunod ang posisyon ng mga senador kung dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Wala na dapat paglilitis ayon kina Majority Senators Jinggoy Estrada at Amy Marcos at Minority Senators Loren Legarda at Mig Zubiri. No, there should not be a trial anymore because the Supreme Court had already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. Galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. At ang mas mahalaga ngayon ay magtrabaho. Sa tingin ko ay kailangan umiral ang rule of law. Remember that this is not a temporary restraining order. This is an en banc unanimous decision of the Supreme Court. Kung hindi natin susundan itong utos ng Korte Suprema para tayo maunggoy. Magkahiwalay na rin sa minorya at mayorya sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pero may joint statement sila ng kanilang hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Anila, sinunod ng Kongreso ang mga dati ng desisyon ng Korte kaugnay ng pag-initiate at pag-transmit ng impeachment complaint. Hindi anila patas na biglang binago ang kahulugan ng initiate o itinuturing na simula ng impeachment. Dagdag ni Hontiveros, dapat ituloy ang impeachment trial. The Senate Impeachment Trial Court is in session, ongoing ang trial. So yan po ang presumption ko. Pinanghahawakan ko pa rin yung inanunsyo ni presiding officer dati na uupo kami ulit bilang korte bukas, Martes, no, 29 ng Hulyo. At syempre, top of mind sa amin ngayon yung kalalabas na desisyon ng Korte Suprema. So, kailangan din naming magkasundo paano kami magpo-proceed. Personal na tingin ni Escudero, dapat sumunod sa Korte Suprema. Pero Senado aniya ang magdedesisyon. As a lawyer and as an officer of the court, we do not have a choice. That is my position. We will do what we need to do in accordance with the Constitution and the rule of law. The plenary will decide. Nagpatawag na ng All-Senator Caucus si Senate President Chis Escudero bukas at inaasahang kasama sa mapag-uusapan ang impeachment trial ni VP Sara. Dagdag niya, pag-uusapan din sa plenaryo kung maghahain ng bukod na motion for reconsideration ang Senado para iapela ang desisyon ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Iaapela naman ng Kamara sa Korte Suprema ang deklarasyong unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna naman ng botohan kanina para sa House Speaker, nag-walk out ang 4 na congressman mula po sa Davao City, kabilang ang 3 Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Si Congressman Martin Romualdez ng 1st District ng Leyte pa rin ang Speaker ng Kamara. Siya lang ang nominado kanina. 269 sa 290 na congressman na dumalo kanina ang bumoto kay Romualdez habang 34 ang nag-abstain. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Babantayin natin ang ating kapulungan. Sisiguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan.
Nahalal na Senior Deputy Speaker si David J.J. Suarez ng Quezon 2nd District at Majority Leader si Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential son Sandro Marcos. Si Congressman Marcelino Libanan ang Minority Leader. Si Congressman Paulo Duterte ng 1st District ng Davao City, ang anak nitong si Congressman Omar Vincent ng 2nd District ng Davao City, ang pinsan ni Congressman Paulo na si Congressman Harold ng Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP at ang kaalyado nilang si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City walang binoto. Hindi rin daw sasama sa minority group at magiging independent daw sila. Sa isang pahayag, sinabi ni Congressman Polong na nag-walk out silang mga taga Davao City matapos ang roll call dahil ayaw nilang maging political puppet na nagpapanggap na public servants. Sa kanyang speech, sinabi ni Speaker Romualdez na isa sa mga haharapin nila sa 20th Congress ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. The Supreme Court has spoken and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the people bowed in silence. Ayon kay House Prosecutor Manila Representative Joel Chua, magsusumite ang Kamara ng motion for reconsideration. Ang ilan, nangangamba ng isang constitutional crisis dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Ayan ang isang maaring maging sitwasyon where we will be at the standoff if the Senate will decide to proceed. Despite the Supreme Court decision, that will really give rise to a constitutional issue. Crisis yan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bago pa ang SONA, ay binanggit ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong dapat anyang mabanggit sa talumpati ng Pangulo. Kabilang sa binatikos niya ang mga proyektong kontrabaha at ang utang ng bansa na patuloy anyang lumalaki. Nakatutok si Marisol Abduraman. So bakit? Kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, new normal na yan at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. Bakit? Yung sinasabi niya at yung sinasabi niya sa susunod na araw o sa susunod na linggo, magkaiba. Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa South Korea kahapon, bispiras ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente, hindi siya dadalo sa SONA ng Pangulo na binatikos niya sa mga pangako nito. Binatikos ng Vice ang utang ng bansa na patuloy daw na lumalaki at tila hindi nagagamit ng tama. Wala kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. Wala rin daw malinaw na foreign policy ang pamahalaan na tila mas kiling pa sa Amerika. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pati ang ginagawa ng gobyerno sa West Philippine Sea, pinuna rin ng Vice. Ang dapat natin gawin, dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipag-girian ka doon sa dagat. At ngayon kami... Dumulo sa isang rally ang Vice sa South Korea para sa patuloy na panawagang pagpapauwi sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong araw ang inaasahang pagbabalik bansa ng Vice Presidente. Wala pa ring pahayag sa ngayon ang palasyo sa mga sinabi ng Vice Presidente. Hindi tama yun. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.